At meron nga pala akong i-share sa inyo ngayon. Habang bata pa tayo, mahalaga na magkaroon tayo nito. Ito po, ipapakita ko sa inyo. Time check muna tayo. 7:15 na ng gabi. Ayun, medyo late nga tayo umuwi dahil nga nag-overtime pa kami sa trabaho. Thankful ako kasi nga tuloy-tuloy na yung overtime namin ngayon. Weather check muna tayo. 15 degrees Celsius na po dito. At nakikita nyo po guys na doble na yung suot ko ngayon. Nag-jacket na ako na panglabas. Tapos sweater na loob. Tsaka t-shirt sa pinakaloob. Bale, 3 patong po yung ginawa ko ngayon. Kasi kaninang umaga talaga sobrang lamig pagkapasok ko ng trabaho. Kaya pati kamay ko noon talagang nilalamig. Siguro by next week, doon na ako magdadala ng guwantes ko para hindi na malamigan yung kamay natin. At nakakagulat nga talaga guys na sobrang lamig ng panahon ngayon. At mararamdaman natin yung maagang winter ngayong taon. Kasi po last year medyo late na rin po kasi lumamig nun. Kaya ngayong taon po pinawi po yung lamig. At yung autumn season nga pala dito ngayong taon ay may sobrang iksi lang. At mas mahaba daw yung winter season ngayon dahil nga nung last week na ng October, sobrang lamig na yung panahon pati klima. Talagang ramdam mo na yung winter. Mas ramdam mo po nga yung winter dito kaysa nung autumn dahil unpredictable po yung panahon. So bago nga pala ako umuwi ng bahay, dadaan muna ako ng Family Mart para bumili ng beer. Okay po, nandito na tayo sa Family Mart ngayon. At bibili lang tayo ng beer para makainom tayo para din matanggal yung pagod natin ngayon. Ayun po, nakabili na tayo ng beer ngayon. Bale, iinumin ko na lang to pag uwi natin ng bahay. Kasi nga bawal uminom ng beer habang nagbibisikleta. Baka tayo po ay mahuli ng pulis at ma-penalty pa tayo. At malaking multa ang babayaran natin pag ganun. Kaya mas sigurado na safe tayo. Dahil sobrang mahal po magmulta dito sa Japan pag lumabag po kayo sa batas dito. Lalong-lalo na po, naghihigpit na po yung mga Hapon pagdating sa mga rules dito sa Japan. Okay po, kakauwi ko lang ng bahay. So bago tayo kumain ng hapunan, maghuhugas lang muna ako ng baonan ko na ginamit ko kanina. So ganito talaga ako palagi. Lagi kong hinuhugasan tong baonan ko bago ako kumain ng hapunan. At ito nga pala yung hapunan natin ngayon, Burger King. Wow! Dahil ngayon lang ulit tayo kakain ng Burger King after last month. Meron din kasamang fries na ito, cheese flavor. Ayan. So wag po kayong mag-alala dahil hindi naman po ako araw-araw kumakain ng Burger King. At paminsan-minsan lang po, once a month, ganun. Dahil alam ko naman po na masama ito sa kalusugan natin, lalo na pag araw-araw tayo kumakain nito. Mas maganda talaga na healthy living tayo palagi. Kaya kung gusto natin kumain ng mga gayitong pagkain, paminsan-minsan okay lang.
Time check muna tayo. 8:45 na ng gabi. So bago tayo magpahinga, may magpapa-shoutout nga pala. Ayun, shoutout nga pala kay Ron Stevenson 2889. Maraming salamat po sa panonood. At maraming salamat din po sa sinabi nyo dito sa comment na na-inspire ko po kayo. Dahil nga nandito tayo sa abroad para makipagsapalaran. Para meron din tayong ipadala sa Pilipinas para sa mga pamilya natin, di ba? Again, thank you so much po and God bless you. At meron nga pala akong i-share sa inyo ngayon. Habang bata pa tayo, mahalaga na magkaroon tayo nito. Ito po, ipapakita ko sa inyo. So, dumating na pala yung summary natin sa life insurance natin or tinatawag natin na Seimei Hoken sa Nihongo. Actually, last year po, nakapag-apply na ako nitong life insurance dahil alam ko naman po sa sarili ko na kakailanganin ko rin ito. Dahil mahalaga po talaga na meron tayong life insurance. Siyempre, habang bata pa tayo, kailangan nating kumuha nitong life insurance or yung Seimei Hoken. So, ito nga po pala yung, yung kontrata ko dito sa life insurance. Ito po. Ayan, nakalibro po kasi ito guys at hindi ko na po ipapakita sa inyo kung ano yung nasa loob nito. Pero sasabihin ko na rin sa inyo kung ano yung mga laman nito sa loob, kung ano yung mga benefits na makukuha natin dito. Tsaka depende po yan kung magkano po yung gusto nyong hulug-hulugan dito kada isang buwan. Actually, every month ko po siyang binabayaran itong life insurance ko. So, yung sa akin po, ang binabayaran ko dito sa isang buwan ay nasa 2,130 yen. Nung una nga po, inaalok po sa akin na na hulug-hulugan ko daw ito ng 4,000 yen mahigit. Pero hindi po ako pumayag dahil sa sobrang taas din po ng alok nila sa akin. Kaya ang ginawa nila, yung 4,000 yen na yun na ihuhulog ko, ang ginawa nila, hinati na lang nila na naging 2,130 yen na lang po kada isang buwan. Kaya ayun po, pumayag na rin ako na mag-apply ng life insurance or yung Seimei Hoken. Para din naman po sa akin to eh. At ito nga pala yung sample guys na benefits kung paano makakuha nitong life insurance. So base po dito sa contract ko. For example, pag na-confine tayo sa hospital or nagkasakit man tayo, meron po tayong makukuhang pera na galing sa kanila. Which is, mas maganda po yun guys. At yung bibigay nila sa ating pera, yun yung papambayad natin sa hospital kung ilang araw tayo naka-confine. Tapos, mangalawa po, pag na-aksidente kayo, kunwari sa trabaho, ayun. Siyempre, pag sa trabaho, yun sa trabaho kasi namin ngayon, medyo prone po kasi sa aksidente sa amin. Kaya mas maganda po talaga na meron tayong life insurance para in case po na maaksidente tayo kunwari sa trabaho at hindi tayo makapasok dala na rin ng injury natin or iba pa, may makukuha rin tayong pera nun guys, syempre. Lalo na pag nag-day off tayo dahil na rin sa aksidente. At meron talaga tayong makukuha dito pag nag-apply tayo ng life insurance dito sa Japan. So depende po yan sa inyo guys kung magkano yung gusto nyong ihulog kada isang buwan. Basta yung kaya lang po ng budget ninyo. Kaya ang may papayo ko po sa inyo habang bata pa po kayo, habang maaga pa, mag-apply na po kayo nitong life insurance. Dahil pinaka-importante din ito guys, lalo na nagtatrabaho tayo dito sa Japan. Pero syempre, bukod pa yung binabayad natin sa Shakai Hoken natin or tinatawag natin na health insurance. Ano pa yun? Hiwalay pa yun guys. At itong postcard nga pala or tinatawag natin na Hagaki dumating galing sa sa Seimei Hoken natin. Tapos ang laman nito sa loob, ito po yung summary ng binayaran natin sa life insurance natin ng isang taon. So hindi ko na po ipapakita sa inyo yung information dito pero sasabihin ko na lang sa inyo kung magkano po lahat yung nahulog ko nito sa isang taon. So meron po kasi nakalagay dito na Hoken Kikan or yung pagbayad natin ng Hoken na to hanggang sa mag 60 years old tayo. Kasi po nag-start ako mag-apply ng life insurance noon, 28 years old pa lang ako noon last year Bali 29 na po ako ngayong taon. Bali meron pa tayong 32 years para magbayad ng life insurance. Para naman kasi sa atin to guys tayo rin naman kasi makikinabang dito. Ito nga pala yung total na binayad ko na life insurance sa isang taon, nasa 22,735 yen. Yan po lahat-lahat. Bali kakailanganin ko rin kasi itong summary ng life insurance ko At i-vlog ko na rin ito sa susunod pag dumating na yung papel
galing sa company namin. Sasabihin ko na lang po sa inyo yun kung ano pong klaseng papel yun dahil alam na po ng ibang mga Hapon yun at alam na rin ng ibang mga kababayan nating mga Pinoy yun kung anong papel po yung ibibigay sa atin mula sa company na pinagtatrabahuan natin lalo na magtatapos na ang taon. So bali abangan nyo na lang po yun at hindi ko pa masasabi kung kailan ibibigay yon. So, ayun lang naman po at magsasagot lang tayo ng comment dito. Mula po kay Sir Joselito Estocado, ang sabi niya, "Syo, sana mabasa mo yung comment ko sa susunod na video mo. Ang tanong ko, bakit yung talong dyan sa Japan maliliit na talong?" So, yun naman po. Karamihan po kasi ng mga talong dito maliliit. Kaya pag bibili ako ng talong talagang maliliit. At bihira lang ako makakita ng mahabang talong. So bakit nga ba maliliit ang talong dito sa Japan? Sasagutin natin yan ngayon. Syempre, unang-una, mahaba talaga yung talong nating mga Pinoy. Charis. Ito na, mas maliit talaga yung talong dito sa Japan dahil na rin ito sa lupa, sa klima at sa preference ng mga Hapon. So ito nga pala yung talong namin dito guys. Ito, maliit lang nakikita nyo. Ito yung tinatawag natin na Senryo Nasu. Ito po. Actually, meron siyang haba na 5 to 6 inches. Ayan. Tapos may ibang talong naman dito guys na tinatawag natin na Kamunasu. Or ito yung talong na pabilog na makikita yan sa Kyoto. Yun kasi yung specialty nila. Pero maganda talaga yung talong nila dito. Dahilan na rin na manipis yung balat, tapos mas tender, at saka konti lang yung buto. Ito kasi, wala kayong masyadong makikitang buto nito. Meron man, pero kokonti lang. Tsaka yung lasa ng talong dito medyo iba. At yung mga gaytong talong na maliliit, ito kasi yung ideal na gusto nilang lutuin, lalong-lalo na ang tempura or sabihin natin na stir fry na pang-ulam. Pero sa Pilipinas, mas mahaba talaga yung talong nila doon at mas makapal na rin yung balat. And mas firmer, sabihin natin. Kaya mas masarap talagang kumain ng tortang talong, lalong-lalo na pag Pilipinas yung talong na gagamitin natin. Tsaka iba rin kasi yung agricultural waste nila dito compare sa Pilipinas. At wala rin kasi akong idea kung paano yung agricultural na pamamaraan nila dito. So, ayun lang po. Sana po maintindihan niyo yung kasagutan ko kung bakit maliliit lang yung talong dito. Good morning guys. Time check muna tayo. 7:30 na ng umaga. At papasok na tayo sa work ngayon. So, bago ako pumasok sa work, tatapon ko muna tong basura at dahil Friday na po ngayon. So, mamaya nga pala wala akong overtime dahil meron kasi akong pupuntahan ngayon ay mamaya after ng trabaho. Kaya next week na ulit ako mag-overtime guys. Pero okay lang yun. At saka cut off na rin kasi namin ngayon every 15 yun actually. Pero 14 ngayon dahil Friday ngayon. So yun yung cut off namin. Time check muna tayo. 5:35 na ng hapon. Mali kaka-out ko lang sa trabaho ngayon at hindi na ako nag-overtime. Dahil na rin na meron akong lakad ngayon. At ayun, pumayag naman sila na mag-TG ako ngayon. Kasi pag next week Monday, OT na naman kami nun. Kaya bawi-bawi na lang ulit tayo sa overtime. So sa ngayon, papunta ako ng train station para sumakay ng train. Pero syempre, dadaan muna ako ng convenience store para bayaran yung bill ng tubig ko. Kasi po mag-due date na yun hanggang 17 or sa Lunes. Lakad na rin tayo papunta ng convenience store. Mabayaran ko lang yung bill ko ng tubig. Ayun, malapit lang yan. Para maka-withdraw na rin tayo ng pera sa loob. Ayun nga, dito na tayo sa ET para sumakay ng train. So maghahabol lang tayo ng oras dahil by 6 PM dapat nakababa na ako ng train station. So hanggang dito na lang muna tayo. Bago nga ako magtapos, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna tayo.